Hindi ko kailanman ibabalik ang pera sa kanila. Sasabihin ko, hindi na pinag-uusapan ang pera. Simulan na natin ang negosasyon. At alam mo ba? Ako ang mananalo sa negosasyong ito. Hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang paggawa ng mga kasunduan tulad ng napakasamang kasunduan sa Iran kung saan ibinalik natin ang $150 bilyong sa kanila. Napakasama ng kasunduan sa Iran. Nagbayad tayo ng $150 bilyong para sa masamang kasunduan. Ito ang CNN na gumagawa ng montage ng mga lumang pahayag ni Donald Trump tungkol sa kasunduan ni Obama sa Iran, sinusubukang gawing kahihiyan sa publiko ang isang mahigpit na negosasyon. Ngayong Miyerkules, ika-17 ng Hunyo 2026, nagsimulang gumuho ang naratibong ito dahil mismong ang mga bagong balita ay nagpapakita ng ibang sitwasyon. Hindi nagbigay ng blankong tseke si Trump sa rehime ng Iran, hindi siya nagpadala ng mga sundalong Amerikano para sa isang digmaang panlupa, at hindi rin tumigil sa paggamit ng presyur militar. May isang hindi patapos na memorandum at isang pribadong pondong nakadepende sa asal ng Iran. Maikling panahon lang para negosasyon at lantad na banggaan ng America First laban sa lumang grupong nagtutulak sa Washington sa mga walang saysay na laban. Tsinangkang ipakita ng CNN na may ginagawa si Trump na mas masama kaysa sa ginawa ni Obama, pero di nila pinansin ang isang mahalagang pagkakaiba. Si Obama ay kilala sa paglalabas ng pondo at pagsubok gawing normal ang marupok na kasunduang nuklear. Ngayon, ginagamit ni Trump ang banta ng militar, pagharang, negosasyon at pampublikong pagdiin para makuha ang mga konsesyon nang hindi nagpapadala ng tropang Amerikano sa Iran. Diyan bumaliktad laban sa kanilang montahe. Ang inakalang simpleng atake ay naglantad ng totoong alitan sa loob ng Estados Unidos. Nainis ang media ng kaliwa at mga demokratiko dahil ayaw ni Trump ng walang katapusang digmaan. Ano ang itinatago ng CNN? Bakit bumagsak ang montahe? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ipinakita ng CNN mga lumang pahayag ni Trump na pumupuna sa kasunduan ni Obama at nagsasabing di niya ibabalik ang pera sa Iran. Malinaw ang intensyon, gumawa ng emosyonal na paghahambing. Parang ang bagong negosasyon ay isang kontradiksyon, pero pinaghalo-halo lang ng edit ang magkaibang bagay. Iba ang pagpapalaya ng nakapirming pondo ng Iran, tulad ng debate noon sa kasunduan ni Obama. Ibang talakayan sa pribadong pondo sa pamumuhunan na nakabatay sa pinal na kasunduan, internasyonal na inspeksyon, neutralisasyon ng material nuklear, at pagpapanatili ng paglalayag sa kipot ng Hormuz. Ipinakita ng investigasyong inilatala nitong mga nakaraang oras na ang pondo na nagkakahalaga ng $300 bilyong ay hindi lumalabas bilang direktang kabayaran. Kasama sa estruktura ang pribadong kapital, mga bansa sa Gulpo, mamumuhunan mula ibang rehiyon at sektor ng enerhiya, transportasyon, lohistika at rekonstruksyon. Magkakaroon lang ng pondo kapag natapos ang kasunduan at natupad ang mga kondisyon. Binabago nito ang sentro ng kwento. Sinubukan ng CNN ibentang ideya ng perang ibinigay sa Iran. Tumutukoy ang depensa ni Trump at Vance sa ibang pagbasa. Makikinabang lang ang Iran kung babaguhin nilang asal at tatanggapin ang kontrol. Nilinaw din ni Trump na hindi pinal ang memorandum. Sa G7 sa Pransya, sinabi niyang nakadepende pa rin ang kasunduan sa asal ng Iran at nagbabala ng posibleng pagbalik ng pag-atake kung hindi susundin ng rehimen ang napagkasunduan. Ang pahayag na ito ay sumasalungat sa ideya ng pagsuko. Ang totoong pagsuko ay hindi nagbabanta ng pambobomba o nagpapanatili ng mga parusa bilang pananakot. Ang sumuko ay hindi muna sinusubok ang kalaban bago magbigay ng anumang tunay na luwag. Ang ginagawa ni Trump ay panatilihin ang Iran sa pagitan ng dalawang masamang opsyon para sa kanilang rehimen. Tanggapin ang maigpit na inspeksyon o harapin ang panibagong militar na presyon. Ginamit ng kaliwa si Obama bilang moraw na panangga. Naglabas ang Financial Times ng headline na nagsasabing kahihiyan at inihalin tulad ang kasunduan ni Trump sa kasunduan ni Obama. Ganyang headline ay para sa social media lang, hindi para ipaliwanag ang estratehikong labanan. Si Obama ang ginawang sanggunian dahil gusto ng media na ilagay si Trump sa parehong sitwasyon kung saan lagi niya inaatak ang mga demokrata. Pumasok si Vance sa gitna ng krisis para ipagtanggol ang linya ni Trump. Sinabi niya na hindi makakakuha ang Iran ng $300 bilyong na pondo kung walang malaking pagbabago tulad ng pagbuwag sa programang nuclear militar at pagtigil ng suporta sa mga kaalyadong grupo sa gitnang silangan. Binigyan diin ni Vance na walang perang Amerikano ang papasok sa account na yon, bagay na ikinaiinisa ng mga kritiko.
Nakadepende ang kanilang kwento sa pagpapalabas na parang binuksan ni Trump ang kaban ng Estados Unidos. Pinakamalakas na tugon ni Vance ay lumabas nang harapin niya ang pagbatikos ng mga neocon. Ayon sa mga kritiko ni Trump, lalala ang Estados Unidos kung hindi magpapadala ng mga sundalo sa mismong labanan. Sabi ni Vance, ang ganitong batikos ay nagpapakita ng tunay na layunin. Para sa kanya, ang mga pro-giyera ay hindi iniinda ang taas ng presyo ng gasolina, langis, mga namatay at ipinadalang sundalo sa bansang may 95 milyong tao. Hindi lang Iran ang usapin dito. Ang laban ay kung sino ang magtatakda ng panlabas na patakaran ng Amerika. Sina Trump at Vance ay nagpoposisyon sa ibang direksyon. May presyon, oo. Digmaan na walang plano, hindi. Parusa, oo. Amerikanong sundalo sa imposibleng okupasyon, hindi. Negosasyon, oo. Bulag na tiwala sa Iran, kailanman ay hindi. Ang memorandum sa balita ay nagsasabing pansamantalang bubuksan muli sa loob ng 60 araw habang may negosasyon. Igiginit din ng G7 ang mas malawak na negosasyon tungkol sa programa ng misil, kilos sa reyon at internasyonal na pagsubaybay. Ang bahaging ito ay tumutulong ipakita na hindi nag-iisa si Trump sa isang hiwalay na pakikipagsapalaran. Naiintindihan ng mga malalaking bansa na ang pag-uusap lang tungkol sa pagpapayamang nuklear ay hindi sapat para maresolba ang lahat. Ginagamit ng rehimen ng Iran ang mga misil, kaalyadong grupo banta sa dagat at panloob na propaganda. Maaring gawing kalamangan ni Trump ang kritisismo dahil hinihingi niya ang mas malawak na balangkas. Pwedeng ipagtanggol ng US ang Israel, pigilan ang Iran, at umiwas sa digmaang panlupa na magpapahirap sa mga pamilyang Amerikano. Mabigat ang paghahambing sa kasaysayan. Naranasan na ng Washington ang ganitong senaryo sa Iraq at Afghanistan. Nagsisimula sa matitinding pahayag, dumaraan sa pang-akong maikling kampanya at nauwi sa misyong walang malinaw na wakas. Nagiging tuloy-tuloy na gastusin ito, nagdudulot ng pagkapagod sa politika at pag-aalala ng mga pamilyang naghihintay na makauwi ang kanilang mga sundalo. Ginamit ni Trump ang pahayag na dapat tapusin ang siklo bilang lakas, kaya hindi natitinag sa batikos ng mga neocon ang kanyang mga taga-suporta. Pinapakita nito kung bakit maraming bumoto kay Trump. Gamitin ang kapangyarihan ng Amerika nang hindi ginagawang okupasyon ang bawat krisis, hindi ginagawang mahabang digmaan ang bawat kaaway, at hindi ginagawang dahilan ang bawat diplomatikong presyon para ipadala ang mga kabataan upang mamatay sa malayong lugar. Sinububukan ng CNN na gawing isang kontradiksyon sa kampanya ang lahat. Pinagsama nila ang pahayag ni Trump tungkol kay Obama at balita sa $300 bilyong na pondo sa kaibinenta bilang moral na pagbagsa. Hindi kasya ang totoong politika sa ilang segundong montahe. Pagpasok ng lahat ng elementong ito, nawawalan ng saysay ang montahe. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng totoo at araw-araw na impormasyon. Makikita ang news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.